Kabanata 1591. Makalipas ang isang oras, natapos ni Tarek at Thomas ang kanilang mga misyon sa Stellar Jewelers. Si Tarek ay gumastos ng $10 million para sa 106 na piraso ng jade, habang si Thomas ay gumastos ng parehong halaga ngunit bumili lamang ng 3 piraso. Mayroon silang malaking pinagkaiba sa bilang ng mga jade at nakita ito ng lahat. Nahulaan ng lahat na mas kaunti ang bibilhin ni Thomas pero hindi nila inaasahan na bibili siya ng ganoon kababang bilang ng mga piraso ng jade. Paano niya matatalo si Tarek sa halagang iyon? Ito ay isang imposibleng misyon. Lumapit silang dalawa kay Georgia. Tumawa si Tarek at sinabing, "Madam Diaz, pareho kaming nakatapos sa aming mga misyon. Gawin na natin ang comparison ngayon. Pero sa tingin ko hindi mo na kailangang ikumpara. Bumili ako ng 106 na piraso at bumili siya ng 3. Ang kanyang numero ay hindi umabot ng 10% ng aking kabuuang bilang ng mga jewel pieces. Nanalo ako sa sobrang laki ng margin nitong round." Namutla ang kutis ni George nang marinig ang sinabi niya. Ayaw niyang manalo si Tarek. Ang problema, si Tarek ay may 99.99% na tsansa na manalo. Habang nag-aalangan si Georgia, ay sinabi ni Thomas, "Simulan mo na ang comparison." May tiwala ako sa sarili ko. Tiwala. Napatingin si Georgia sa 3 piraso ng jade ni Thomas. Talagang hindi niya alam kung paano magiging confident si Thomas sa pangyayaring ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Thomas, "Hindi naman natin pwedeng husgahan ang mga jade sa dami nila, hindi ba? Kung ikukumpara lang natin ang halaga, hindi natin ito ibabase lamang sa pera. Pwede tayong bumili ng bato sa tabing kalsada dahil libre ito. Pwede naman tayong kumuha kung gaano karami ang gusto natin, di ba?" Tama ang sinabi niya pero bamantong hininga si Georgia at ikinaway ang kanyang kamay. "Gawin natin ito. Tanungin natin ang mga jade appraiser para simulan ang comparison." Hindi nagtagal, dumating sa shop ang 3 jade appraiser na namamahala sa jewelry business ng pamilyang Diaz. Personal silang pumunta para ikumpara ang mga alahas na binili ni Thomas at Tarek. Una, tiningnan nila ang 106 na jades ni Tarek. Ang 3 appraiser ay nagtrabaho ng magkasabay. Ang bawat isa sa kanila ay namamahala sa isang bahagi at sinimulan nilang pag-iba-ibahin ang mga jade. Sa lalong madaling panahon, natapos nila ang pag-appraise sa unang piraso ng jade. Napakunot ng noo ang isa sa mga appraiser. Hinawakan niya ang jade, tiningnan ito ng paulit-ulit, at sinabing, "Madam Diaz, hindi ito jade." "Hindi jade. Ano ito?" "Ito ay isang glass lamang." "Ha?" Halos sumagalpak ng tawa si Georgia. Inabot niya ang mahalagang jade at tiningnan ito ng maigi. Sa katunayan, totoo na glass lamang ito at tila ito ay ibinaba mula sa isang chandelier batay sa hugis nito. Napangiti siya habang nagtatanong, "Tito Tarek, magkano ang nagastos mo sa piraso ng basong ito?" Namutla ang mukha ni Tarek. Pumili siya ng isang piraso ng jade, pero paano ito naging isang salamin? Nauutol siyang sumagot, "Ang giginastos ko ay $200,000. Gumastos siya ng $200,000 sa isang piraso ng salamin mula sa isang chandelier. Grabe! Iyon ay masyadong nakakatawa. Sino ang magbebenta ng isang piraso ng salamin mula sa isang chandelier sa halagang $200,000? Parang ninakawan siya. Ilang sandali pa ay nakangiting sinabi ni George, "Tito Tarek, ito ba ang discernment na sinasabi mo? Hindi mo matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng jade at salamin. Kung papalitan mo ang Prosperous Star Pavilion, hindi ba malaking loss ang makukuha natin?" Hindi maiwasan ni Tarek na matulala. Wala talaga siyang ideya. Ang problema, hindi ba inayos ni Nicholas ang lahat ng ito? Bakit nangyari pa ang aksidenteng ito? Iniisip niya kung ito ay nagkataon lamang na aksidente. Tumikim siya at sinabing, "Ang mga tao ay nagkakamali. Pumili ako ng 106 na piraso. 1 o 2 piraso na glass ang laman ay hindi naman big deal, di ba?" Sa sandaling magsalita siya, ang isa pang appraiser ay mapanlate na sumagot, "Parang hindi naman ito kasing simple na parang isang random mistake, hindi ba? Mr. Diaz, pakitingnan muli itong tinatawag na gold inlaid jade. Ito talaga ay isang piraso ng bakal na nakabalot sa ilang glass glue. Malaki rin ang ginastos mo sa pagbili nitong piraso ng jade na binalutan ng ginto, tama ba?" Napalunok tuloy si Tarek. Ano ang lahat ng ito? Tumalikod siya at tumingin sa tindero na nagbenta sa kanya ng gold inlaid jade. Anong nangyayari?
Hindi mo ba sinabi sa akin na ito ay top grade jade na nakabalot sa 24 carats pure gold? Bakit ito naging pirasong bakal na nakabalot sa pandikit na nasa loob ay isang salamin? Isa kang scam. Galit siyang sumigaw. Umagalpak sa tawa ang tindera. Mr. Diaz, naniwala ka lang ba sa sinabi ko sa'yo? Hindi ba nakikipagkumpetensya ka batay sa iyong understanding? Kung maniniwala ka sa sinabi ko, bakit kailangan mo pa ring makipagkumpetensya? Ang kompetisyon ba na ito ay tungkol sa iyong pag-unawa o sa akin? Galit na galit si Tarek pagkatapos niyang marinig iyon. Hindi na siya makakapaghintay na umusad at sampilan siya. Sa sandaling iyon, naiintindihan na ito ng lahat. Posible na ang lahat ng mga salespeople sa Stellar Jewelers ay sadyang iset up si Tarek. Ang mga luxurious jade pieces na nabili niya ay talagang basura. Sinabi nila na ibinente nila ang mga piraso ng jade kay Tarek sa napakababang presyo, ngunit talagang ibinente nila ito sa kanya sa mataas na presyo. Hindi ba napakamahal na bumili ng glass glue sa halagang ilang daang libong dolyar? Bawat isa sa 106 na piraso ng jade ni Tarek ay basura. Kung isasantabi ang paggastos ng ilang daang libong dolyar upang bilhin ang mga jade, kahit pa ipamigay ng mga besurero ang mga jade na ito ay hindi pa rin madedagdagan ang value nito. Pagkatapos ng lahat, wala talaga silang silbi. Gustong umiyak ni Tarek. Kahit na ang $10 million ay hindi niya pera, ang kanyang performance ay napakasama kaya nakaramdam siya ng hiya. Anong nangyayari? Gusto niyang tawagan si Nicholas at tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi ba sila gumawa ng maayos na arrangement? Bakit sa huli ay nainsulto siya? Ang inspection sa lahat ng 106 na jade pieces ay natapos na. Ang 3 jade appraiser ay nagbigay ng parehong sagot. Lahat ng jade ay basura. Kung ang mga halaga ng lahat ng mga piraso ng jade ay pinagsama-sama, ang mga ito ay hindi hihigit sa $5 na itinuturing na isang mataas na presyo. Gumastos si Tarek ng $10 million at bumili ng basura na hindi man lang nagkakahalaga ng $5. Kabanata 1592. If wala talaga siyang kakayahan. Kahit na ang isang normal na tao ay hindi maaaring gumawa ng ganoong bagay. Masyado itong nakakahiya. Hindi na makapaghintay si Tarek na maghukay ng isang butas sa lupa para sa kanyang sarili. Nahihiya na siyang tumingin sa kahit sino ngayon. Kaya naman, inilabas niya ang lahat ng galit niya kay Thomas. Tinuro niya si Thomas at sinabing, huwag kang masyadong mayabang. Kahit pa hindi maganda and napili ko, sinong nagsabi na maganda ang pinili mo? Tingnan ang basura sa iyong mga kamay. Ang pangit at ang itim ng mga ito. Kahit itapon mo sila sa tabing kalsada, walang kukuha sa kanila. Ang sa akin ay nagkakahalaga ng $5 pero ang iyong basura ay hindi magiging katumbas ng $1. So, ako pa rin ang mananalo. Hindi nagmadali si Thomas na sumagot sa kanya. Sa halip, inilagay lang niya ang 3 piraso ng jade sa mesa at sinabing, Sir, please pakisimula ng iyong inspection sa mga jade na ito. Nagkatinginan ang 3 appraiser. Sa kaibuturan, umaasa silang lahat na mananalo rin si Thomas. Ngunit nang makita nila ang mga jades ni Thomas, naisip nila na ang mga ito ay mga basura. Paano siya mananalo? Kailangan ba talaga nilang sabihin na ang mga jade na ito ay high quality na labag sa kanilang konsensya? Napakaraming eksperto sa shop kaya hindi nila pwedeng linlangan ang mga tao. Habang nag-aalangan ang mga appraiser, biglang sinabi ni Thomas, lahat ng jades ko ay top grade. Kahit pa hindi maganda ang mga ito, ang kanilang mga interior ay napakakinang. Hindi mo ito maiintindihan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. Kaya, halika at buksan mo ito. Tinitik niya ang kanyang mga daliri. Agad na kinuha ng staff ng Stellar Jewelers ang lapidary machine na parang maaga pa lang ay dinala na nila ito dito. Mr. Mayo, gusto mo bang buksan? Oo. Habang nanunood ang lahat, ginamit ng staff ang lapidary machine para putulin ang lahat ng piraso ng jade. Matapos mabuksan ang mga jade, lahat ng mga ito ay nagsiwalat ng mga green interior na kumikinang na may maliwanag na ningning. Ano? Napatulala ang lahat ng appraiser dahil sa gulat. Imperial Jade, Emerald Jade, high grade ang mga ito. Lahat ng 3 piraso ay high quality. Ang pinakamaliit na piraso ay nagkakahalaga ng higit sa $5 million. Kung susumayan natin ang 3 jade, ang kabuoang halaga nito ay humigit kumulang $40 million. Oh, my goodness, Mr. Mayo,
Gumastos ka lang ng $10 million pero nakabili ka ng ganoong mahalagang jades. Nakakahanga ka talaga. Nang makita ng iba kung gaano kasabik ang itsura ng mga appraiser, napagtanto din nila kung gaano kahusay si Thomas. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Georgia ang mga jade na nakabukas sa mesa at kahit siya ay humanga. Sa totoo lang, hindi niya naisip sa simula ang halaga ng 3 piraso ng jade na ito. Akala pa niya ay mga basura ang mga iyon na mas masahol pa sa mga bato sa tabing kalsada. Hindi niya inasahan na ang loob ay mga jade ay napakahusay. Itinaas niya ang kanyang ulo at gulat na tinitigan si Thomas na iniisip, totoo ba na may capability ang lalaking ito? Masyado siyang makapangyarihan. Ano pa ba ang talent na meron siya na hindi ko pa alam? Sa totoo lang, may isang Diyos ba na taong tulad niya sa mundong ito? Isa siyang Diyos. Kung mas bata si George ng mga 30 years, malamang na hinabol niya si Thomas. Ang ganitong klaseng tao ay katawa-tawa na namumukod tangi. Tumingin si Thomas kay Tarek ng patagilid at nagtanong, kumbinsido ka na ba? Paanong hindi pa rin siya kumbinsido? Naglaro si Tarek, ngunit hindi siya nanalo. Sobrang nakakahiya. Natalo siya, ngunit hindi malinaw sa kanya ang sitwasyon. Medyo naagrabyado siya. Hindi ko maintindihan. Sinabi sa akin ni Nicholas na ang lahat ay nakumpirma na. Pagdating ko pa lang, bumili na ako ng jades. Walang magkakamali. Pero, bakit nangyari pa rin ito? Niloko ba ako ng bastos na yon, Nicholas? Hindi niya sinasadyang nabunyag ang katotohanan. Sa oras na siya ay nakawala sa pagkatulala, huli na ang lahat. Pinandilatan siya ni Georgia at galit na sinabi, okay, Uncle Tarek. Nakikipagtulungan ka ba talaga sa pamilyang Gomez para harapin ang pamilyang Diaz? Sa kabutihang palad, si Thomas ang nanalo. Kung nanalo ka, ang Prosperous Star Pavilion ng pamilyang Diaz ay nahulog sa mga kamay ng pamilyang Gomez, tama ba? Natigilan si Tarek. Ibinaba niya ang ulo nang hindi sumasagot. Labas. Ayaw na siyang makita ni Georgia. Nakiusap lang siya dito na lumabas dahil ang tingin niya kay Tarek ay tiyuhin pa rin. Kung hindi, ipinadala sana agad niya ito sa police station. Nahihiya din si Tarek na ipagpatuloy ang pananatili doon. Tumalikod na lang siya at tumakbo palabas. Kahit nasa 70s siya, mabilis pa rin siyang tumakas. Sa wakas natapos na din ang insidente. Hinangaan ng lahat si Thomas. Pumalakpak ang mga manunood para sa kanya at taos puso siyang pinuri, lalo na si Diana. Sa kanya ang pinakamalakas na palakpak at same time na hinangaan si Thomas. Sa simula, nag-aalala pa rin siya kung nagkamali si Thomas. Malaking bitag pala ang ginawa ni Thomas para mahulog si Tarek. Ang walang isip na matandang iyon ay talagang walang alam at siya ay tumalon sa bitag ng hindi man lang nag-iisip. Magaling. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Thomas ng ganoon kalakas na kakayahan sa harap ni Diana. Sa kabila nito, kahit ilang beses niyang nakita si Thomas, naramdaman pa rin niya na ang taong ito ay hindi kapanipaniwala. Lumapit si Georgia, ngumiti ng mahina kay Thomas, at sinabing, Mr. Mayo, congratulations sa pagkuha ng management rights sa Prosperous Star Pavilion ng pamilyang Diaz. Karapat-dapat ka sa karangalang ito. Bahagyang ngumiti si Thomas habang sumasagot, salamat, Madam Diaz. Habang nagpapalakpakan ng lahat, nakuha ni Thomas ang management rights sa Prosperous Star Pavilion ng pamilyang Diaz at lumaki ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, naging mas malapit din ang pamilyang Diaz sa Sterling Technology. Naglaro pa rin ang eksenang hindi gustong makita ni Nicholas. Kahit na hiniling niya kay Tarek na Sir si Thomas, wala pa rin siyang nakuhang kapalit. Malapit na ang katapusan ng pamilyang Gomez. Kabanata 1593. Sa villa ng pamilya Gomez, alam na ni Nicholas ang sitwasyon sa shop. This time, hindi na siya nagalit. Napailing na lang siya nang walang magawa. Alam kong may dapat mangyari kapag naging kakaiba. Si Thomas ay napakatalino na tao. Paano natin siya nalinlang ng ganoon kadali? Masyadong kawalang isipan ng mga kilos niya, kaya dapat may mali. Gaya ng inaasahan, inalis ng batang ito ang lahat ng taong itinanong ko at lihim na pinalitan sila ng kanyang mga tao. Hindi lang iyon, maglagay pa siya ng malaking bitag para sa amin at hinintay kaming tumalon. Nalinlang tayo ng bata. Paulit-ulit na nabigo si Nicholas. Sa simula, galit siya, ngunit unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Nagsimula pa siyang isipin ng ilang mga sitwasyon sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay posibleng talunin ni Thomas at maaaring magkawatak-watek ang pamilya Gomez.
Dati, hinding-hindi siya magtataka tungkol sa ganoong bagay. Pinaramdam talaga sa kanya ni Thomas kung ano ang takot. Si Nicholas ay humihit-hit ng sunod-sunod na sigarilyo at nakaramdam siya ng labis na inis. Masisira ba niya ang centennial business ng pamilya Gomez? Hindi ito maaaring mangyari. Sa ngayon, naalala niya ang baliw na ikinulong niya sa piitan. Kung ito ang baliw, marahil ay may kakayahan siyang baliktarin ang sitwasyon at talunin si Thomas. Ang problema, ang baliw ay kapareho ni Thomas. Galit na galit siya kay Nicholas. Mabuti kung hindi siya makikipagtulungan kay Thomas para harapin si Nicholas. Paano niya nagawang tulungan si Nicholas na harapin si Thomas? Ito ay isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Nakaramdam ng inis si Nicholas. Ano ang dapat niyang gawin para mawala si Thomas, ang nakakainis na jerk? Kung alam niyang ganito ang mangyayari ngayon, hindi na sana siya nasangkot sa walang kwentang taong iyon at nagkaanak pa. Ang sitwasyon ngayon ay dulot niya. Hindi niya masisisi ang iba. Sa oras na ito, pinangunahan ng kasambahay si Tarek sa loob. Master, nandito na si Tarek Diaz. Mayabang pa rin kumilos si Tarek. 2 hakbang pasulong at galit na umungol. Nicholas Gomez, ang walang isip mo. Anong ginawa mo? Di ba sabi mo na ayos mo na ang lahat? Bakit iba ang lahat sa sinabi mo noong pumunta ako sa shop? Nababaliw ka ba na sinadya mo akong gawing walang isip at ipahiya ako? Si Nicholas ay labis na naiirita ngayon. Wala siya sa mood makipag-usap kay Tarek. At saka, hindi na rin niya kailangang magpaliwanag kay Tarek. Ang isang taong tulad ni Tarek ay ganap na hindi mahalaga. Kung hindi siya miyembro ng pamilya Diaz, hindi man lang siya titingnan ni Nicholas kahit kaunti. Tinanggal ni Nicholas ang kanyang sigarilyo at sinabing, may nangyaring mali. May nangyaring mali. Tinadya mo akong lokohin. Itinaas ni Tarek ang kanyang ulo at sinabing, wala akong pakialam, gusto kong bayaran mo ang aking pagkawala. Puno ng galit ang titig ni Nicholas. Humihingi ka pa ba ng kabayaran? Okay, gusto kong malaman kung paano mo gustong mabayaran ko ang pagkawala mo. Mukhang mayabang si Tarek at sinabi niya, una, gusto kong bayaran mo ako ng $5 million para sa mental distress. Pangalawa, gusto kong bayaran mo ako ng $3 million para sa pagkawala ng aking reputasyon. Panghuli, gusto kong bayaran mo ako ng $12 million para sa mga karapatan sa pamamahala sa Prosperous Star Pavilion na nawala sa akin. Iyon ay $20 million sa kabuuan. Ginoong Gomez, hindi big deal sa iyo ang maliit na halagang ito, di ba? Sa katunayan, ang halaga ng pera ay isang piraso lamang ng cake para kay Nicholas. Pero, bakit niya ito ibibigay kay Tarek? Nang mabaygo ang plano, lubos na itong ikinalungkot ni Nicholas. Pero naglakas loob pa rin si Tarek na humingi ng pera. Bukod pa rito, si Tarek ay isang matandang jerk na walang kapangyarihan at autoridad. Sino siya para humingi ng pera? Ang galit ni Nicholas ay lubos na nag-alab. $20 milyong. Sigurado ka ba? Madiin niyang tanong. Sigurado ako. Gusto ko ng $20 million. Sige, ibibigay ko sa'yo. Sa sinabi ni Nicholas, tumayo siya at naglakad papunta kay Tarek. Dahan-dahan siyang gumalaw sa likod ni Tarek at nagsagawa ng gesture na parang nilalabas niya ang kanyang checkbook. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang hindi pinapansin ni Tarek, kinuha ni Nicholas ang isang maliit na gunting na ginamit sa pagputol ng mga halaman at sinakal niya si Tarek mula sa likuran. Pagkatapos, itinaas niya ang gunting at diretsyong sinaksak sa puso si Tarek. Lolo, sa gilid, todo gulat si Dominic. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Nicholas si Tarek. Gustuhin man niyang patayin si Tarek, hindi siya dapat maging diretsyo. Paano nagawa ni Nicholas ang paglipat sa bahay? Masyado siyang walang awa. Pinakita rin ito na masyadong galit si Nicholas. Hindi sapat ang isang saksol. Ilang beses na sinaksak ni Nicholas si Tarek at bawat saksak ay nakamamatay. Si Tarek ay isang matanda sa edad na 70. Sa totoo lang, hindi na kailangang saksakin siya ni Nicholas ng maraming beses. Maaaring namatay si Tarek pagkatapos ng isang saksak. Matapos mailabas ni Nicholas ang kanyang galit, binitawan niya ang kanyang mga kamay at ang bangkay ni Tarek ay nahulog sa lupa. Casual na ibinato ni Nicholas ang gunting sa bangkay ni Tarek. $20 milyong. Susunugin ko ito para sa iyo. Kumaway si Nicholas sa kanyang kasambahay. Kapag madilim na ang langit, humanap ng ilang maaasahang tao para tadterin ang katawan ng matandang ito at pakainin sa aso. Huwag magtago ng anumang ebidensya.
Nakaramdam din ng takot ang kasambahay. Tumango siya. Naiintindihan ko, Master. Pupunta ako at gagawin ko ito ngayon. Umalis si Nicholas nang hindi lumilingon. Kabanata 1594. Nagkatinginan ng kasambahay at si Dominic at nakaramdam sila ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Nicholas na walang awa na pumatay ng tao. Talagang nakakatakot. Matapos opisyal na kunin ni Thomas ang negosyo ng Terex Prosperous Star Pavilion, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Mula ngayon, ang Sterling Technology ay nakipagtulungan sa pamilya Diaz. Ang alyansa upang harapin ang pamilya Gomez ay opisyal na itinatag. Masayang bumalik si Thomas sa kumpanya. Pagbalik niya sa opisina, binuksan ni Diana ang champagne na inihanda niya ng maaga. Cheers! Masaya si Diana ngayon. Isa na namang himala ang kanyang nasaksihan. Sabi niya, Mr. Mayo, yayaman tayo ngayon. Hindi ba dapat taasan mo ang sweldo namin? Umalaklak si Thomas at sinabing, syempre itataas ko ang sweldo mo. Habang masaya silang nag-uusap, binuksan ni Aris ang pinto, pumasok sa loob at binati si Thomas. Tinawian ni Thomas ang kanyang kamay at nagtanong, huwag mo akong pag-usapan, mas mabuting pag-usapan muna natin. Iris, nag-propose ka kay Vera sa harap ng libu-libong tao. Pumayag na pakasalan ka, kaya hindi mo siya dapat biguan. Kailan mo gaganapin ang kasal? Kailangan mong gawin ito ng mabilis. Sagot ni Iris, mag-isa lang ako, at wala rin masyadong kamag-anak si Vera, kaya hindi namin kailangang mag-imbita ng maraming tao sa aming kasal. Magiging madali. Nakapag-book na ako ng pribadong ballroom sa Jess Inkton Hotel, at kasya ito ng mga 30 mesa. Iimbitahan namin ang lahat ng staff ng kumpanya sa aming kasal. Jess Inkton. Napakurap si Diana. Iyon ang pinakamalaking hotel sa Central City. Kailangan mong gumastos ng hanggang $1,000,000 upang mag-organisa ng isang piging doon. Iris, willing ka talagang mag-splurge. Napangiti si Iris. Ayaw ni Vera na masyadong maluho pero sa tingin ko, once in a lifetime event ang kasal. Mas mainam na gawin itong engrandi hanggat maaari. Naayos mo na ba ang petsa? Oo. Ito ay gaganapin sa loob ng 5 araw. Okay, dadalhin ko ang lahat ng staff ng kumpanya para dumalo sa kasal mo sa oras na iyon. Salamat, Commander. Kapag ang ilang mga tao ay masaya, ang ilan ay nakakaramdam ng kalumbayan. Sa ward ng Central City General Hospital, nakahiga si Willem sa kama ng ospital at nalagyan ng benda ang kanyang mga braso at binti. Kailangan din niya ng mga taong magpapakain sa kanya kapag kumakain siya. Nakaramdam siya ng pait. Noong araw na iyon, gusto niya munang mag-propose kay Vera pero insulto siya ng walang awa. Sa huli, sinipa pa siya ni Iris pababa ng stage. Nabali ang ilan sa kanyang tadyang at nasugatan ang kanyang mga braso at binti dahil sa pagkahulog. Kapag naiisip niya iyon, napakasama ng pakiramdam niya. Hindi ko ito hahayaan na lang. Iris, Vera Jack Queen, hindi kita bibitawan. Sa oras na ito, isang subordinate ang lumapit at nagsabi, Mr. Torvald, ngayon ko lang nabalitaan na kinumpirma na nina Iris at Vera ang petsa ng kanilang kasal. Gagawin nila ang kanilang kasal sa Jess Inkton Hotel sa loob ng 5 araw. Ang balita ay lalong nagpagalit kay Willem. Nakahiga ako dito at nagdurusa, ngunit masaya silang nag-aayos ng kasal. Haha, gusto nila. Tanong ng kanyang subordinate, Mr. Torvald, ano ang balak mong gawin? Nais mo bang makakuha ng ilang mga tao upang bugbugin sila? Nagtaas ng kamay si Willem. Isang masamang kaisipan ang nabuo sa kanyang ulo. Ngumiti siya ng masama habang sinabing, gusto ko talaga silang bugbugin pero kailangan ko muna silang ipahiya. Sinabi ni Wilhelm, pumunta at makipag-ugnayan sa Jess Inkton Hotel. Gusto ko ring mag-book ng ballroom. At dapat nasa tabi ito ng ballroom ng kasal ni Iris. Ginoong Torvald, ikakasal ka rin ba? Ba? Hindi ako ikakasal. Pulong ni Willem sa kanyang nasasakupan. Nang marinig ito ng nasasakupan, sumimangot siya ng mahigpit at sinabi niya, ito ay hindi magandang ideya, tama ba? Isang malaking hotel ang Jess Inkton. Hindi nila tayo hahayaang gumawa ng gulo. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi tayo hahayaang magkagulo? May kasabihan, cash is king. Itapon mo lang lahat ng pera sa kanila. Hindi ba sila umuupa ng ballroom sa halagang $1,000,000? Ibubuk ko ito ng $2,000,000, $3,000,000 o kahit $10,000,000. Hindi ako naniniwala na tatanggihan nila ang pera.
Para ipahiya sina Aris at Vera, alam ni Willem na kailangan niyang gawin ang lahat. Kailangan man ito ng 10 milyong dolyar, gagastusin niya ito. Naiintindihan ko. Pupunta ako at gagawin ito ngayon. Matapos matanggap ng subordinate ang utos ay nagmamadali itong umalis. Napangisi si Willem at sinabing, Aris, Vera Jack Queen, pareho kayong gustong magpakasal. Haha, hindi kita hahayaang magpakasal. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Habang nagsasalita siya, sumandal siya sa likod at ipinagmamalaki ang kanyang magandang ideya. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. Magsisimula na ang kasal ni Aris at Vera. Dinala ni Thomas si Diana at ang isang malaking grupo ng mga kawani ng Sterling Technology upang dumalo sa kasal ni Aris. Mayroong 30 mesa na sapat upang mapaunlakan ang maraming tao. Nang tingnan ni Thomas ang grand wedding venue, subconsciously niyang naalala ang sitwasyon noong ikinasal siya. Mas engrande pa ang kasal niya kaysa rito. Unti-unting nagdilim ang langit at dumating din ang lahat. Ayon sa pamamaraan, magkakaroon ng ilang matikas at masayang musika upang maakit ang atensyon ng lahat sa entablado. Pagkatapos, ang host ay pupunta sa entablado, hawak ang kanyang mikropono, at nagsimulang magsalita. Naging maayos ang lahat. Ang mga seremonya ng kasal ay madalas na magkatulad. Bagaman ito ay nakababagot at hindi kawili-wili, ang mga taong kasali ay makaramdam pa rin ng labis na kasiyahan. Akala nila noong una ay isang masayang seremonya ng kasal. Pero may nangyaring masama. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng sentensya ng host, narinig ang funeral music na nagmumula sa ballroom sa tabi ng pinto. May funeral pala na nagaganap sa ballroom sa tabi. Kabanata 1595. Narinig ng lahat ng nasa ballroom ang funeral music mula sa ballroom sa tabi at ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay natigil. Ano ang nangyayari? Dapat malaman na ang Jesington Hotel ang nangungunang hotel sa Central City. Nagrente ang hotel ng mga kwarto para sa mga taong magdaraos ng kasalan. Hindi kailanman ginanap doon ang libing. Nakumpirma iyon. Kung ang isang hotel ay nag-organisa ng mga kasalan at libing, hindi ba mag-aaway ang mga tao kung sila ay magkabangga? Ang sitwasyon sa oras na ito ay nagpahirap kay Thomas at sa iba pa. Gusto pa ng host na patayin ang musika, kaya mabilis niyang hiniling sa ilang tao na isara ang pinto ng ballroom. Ngunit wala pa rin itong silbi. Parang gusto silang ipahiya ng katabi ng ballroom. Napakalakas ng funeral music. Tsaka hindi naman nakasarado yung katabing pinto. Ang tunog ay direktang ipinadala sa ballroom na ito. Nagsalita ang host sa malungkot na kapaligirang iyon at hindi siya komportable sa tuwing nagsasalita siya. Almost 20 years na siyang host at MC, pero first time niyang maka-encounter ng ganoong insidente. Sa piging, galit na sinabi ni Diana, ano ang nangyayari sa katabi? We're holding a wedding here, pero may libing sa tabi namin. Ito ay napakamalas. Hindi ba sinasadya nitong nakakahiya sina Aris at Vera? Nakakainis ito. Ibinaba ni Thomas ang kanyang wine glass bago siya tumayo at naglakad palabas. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari sa katabi. Lumapit siya sa pintuan at nasa oras na niya upang makita na gusto ni Aris na pumunta sa tabi ng bahay at tingnan kung ano ang nangyari, ngunit pinigilan niya si Aris. Ikaw ang lalaking ikakasal at ito ang araw ng iyong kasal. Hindi bagay para sa iyo na pumunta sa isang malas na lugar. Pumalik ka at ipagpatuloy mo ang mga pamamaraan ng kasal. Iwanan mo na lang ang isyo sa tabi para mahawakan ko. Tumanggo si Aris. Maraming salamat. Pagkatapos magsalita ni Aris, galit siyang tumalikod at umalis. Isang masayang kasal ang nabangga ng isang hindi magandang pangyayari. Ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng lubos na kalungkutan. Naglakad si Thomas patungo sa katabi ng ballroom at agad siyang sinundan ni Diana upang makita kung ano ang nangyari. Pagdating nila sa pinto, may hamarang kay Thomas. Sino ka? Bawal kang pumasok dito. Umalis ka. Bago pa matapos magsalita ang tao, agad na hinawakan ni Thomas ang kanyang korbata, hinailan niya pababa sa lupa at sinipa siya. Tapos, nahimatay lang yung tao. Ginawa niya ang mga galaw na ito ng sabay-sabay at naayos niya ang isang tao sa loob ng wala pang 2 segundo. Nang makita ito ng kasama ng lalaki sa gilid, natakot siya kaya agad siyang lumipat sa gilid. Hindi niya nang ahas na pigilan si Thomas dahil natatakot din siyang mabugbog. Kaya naman, pumasok sina Thomas at Diana sa ballroom sa tabi. May inilagay na kabaong sa ballroom at may isang pastor na nagbabasa ng sermon.
Samantala, isang grupo ng mga tao ang tumutugtog ng ilang funeral songs. Ginagawa nila ang lahat ng uri ng nakakapanlulumong bagay. May mga taong sadyang umiyak sa libing. Lumuhad sila sa lupa at umiyak ng malungkot. Merong 2 mesa ng mga tao at bawat isa sa kanila ay mukhang malakas at matipuno. May ilang tato din sa kanilang katawan at mukhang hindi sila madaling pakitunguhan. May lalaking nakaupo sa gitna nila. Kilala siya ni Thomas dahil ang lalaki ay si Willem at nagkita sila sa fan meeting ilang araw na ang nakalipas. Ang mga braso at binti ni Willem ay nalagyan ng benda at siya ay inalalayan ng ibang mga tao. Nang makita ni Thomas si Willem, alam niya kung ano ang nangyayari. Hindi na niya kailangan magtanong. Alam na niya na sinadya ni Willem na ipahiya sina Aris at Thomas dahil may hinanakit siya. Kaya naman, doon siya magdaraos ng napakasamang libing. Palaging sinasabi ng mga tao na dapat sakta ng isang tao ang matuwid na tao kaysa sa masasamang tao, at may kabuluhan ito dahil talagang gagawin ng masasamang tao ang anumang bagay. Nawalan sila ng konsensya at sila ay lubos na walang kahihiyan. Kaway ni Diana sa kanya sa mahinang boses. Tinadya ni Willem Torvald na ipahiya tayo. Isa talaga siyang basura. Kabanata 1596. Lumapit si Thomas at tinitigan si Willem sa mga mata. Nanatili siyang tahimik saglit. Sabi niya, tapos ka na ba dito? Ngayon ay isang masayang araw. Ayokong magkaroon ng gulo. Itigil mo na ang kalokohang ito at kaya kong magpanggap ng walang nangyari. Pidgel na si Thomas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang masayang araw. Hindi angkop na gumamit ng anumang karahasan. Kung ito ay karaniwang araw, matagal nang inalagaan ni Thomas ang mga taong ito nang hindi nagpapakita ng anumang awa. Sa kasamaang palad, umiral talaga ang mga ignorante sa mundo. Napangisi si Willem at sinabing, Mr. Mayo, hindi ka ba masyadong lalayo? I'm holding a funeral here, how can this be a farce? I'm already very sad, pero pinipilit mo pa rin akong ganito. Maaari ka bang magpakita ng paggalang? Tumura si Diana at sinabing, nagdaraos ng libing. Haha, sino sa mga kapamilya mo ang namatay? Nagkibit balikat si Willem at sinabing, aking aso, Winston. Namatay siya dahil sa sakit 2 araw na ang nakakaraan. Si Winston ay tumira sa akin ng mga 8 taon at kami ay napakalapit. Ngayon ay patay na siya. Hindi ako lalayo sa pamamagitan ng pagdaraos ng libing para sa aking aso, tama ba? Nang marinig iyon ni Diana, nagalit siya. Ang libing ay hindi ginanap para sa isang tao, ngunit para sa isang aso. Si Aris ay nagdaraos ng kasal sa tabi, ngunit si Willem ay nagdaraos ng libing dito para sa kanyang aso. Tanging isang hatek na tulad niya ang makakagawa ng kaiyahiyang bagay. Isang pastor ang nagbibigay ng sermon, isang banda ang tumutugtog ng ilang funeral music at ilang tao ang umiiyak sa libing. Ang libing ay ginanap sa isang organisadong paraan. May bangkay pa nga ng aso sa kabaong. Kailangang aminin ng isa na ang dramatikong eksena ay talagang mahusay na nilalaro. Mamantong hininga si Thomas bago siya nagsalita, sabi ko naman sa iyo. Ngayon ay isang masayang araw, kaya ayaw kong gumamit ng karahasan. Pinibigyan kita ng huling pagkakataon para tapusin ang kalokohang ito. Napangiti si Willem. Pinibigyan ako ng pagkakataon. Sino ka sa tingin mo? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lahat matipunong lalaki sa gilid ay bumangon. Lahat sila ay nakatingin kay Thomas ng masama. Sabi ni Willem, natuto ako sa mga pagkakamali ko. Sa pagkakataong ito, nakapagdala ako ng sapat na bilang ng mga tao. Gusto mo ba akong bugbugin? Hindi yan lilipad. Kung maglakas loob kang talunin ako, ingatan mo ang iyong buhay. Kylie na bata. May mga taong talagang naghahanap ng kamatayan. May paraan para mabuhay, ngunit mas pinili nilang hanapin ang kamatayan. Iyon din ay isang uri ng kakayahan. Napabuntong hininga si Thomas. Ayaw niya talagang gumamit ng dahas. Hindi rin ibig sabihin na hindi niya malulutas ang problema kung hindi siya personal na kikilos ng marahas. Walang ibang sinabi si Thomas. Nagtaas lang siya ng braso at nag-snap ng daliri. Natigilan si Willem ng ilang segundo. Nang makita niyang walang nangyari, pumagalpak siya ng tawa. Hoy, sa tingin mo ba ikaw si Thanos na kayang sirain ako sa pamamagitan ng pag-snap ng iyong mga daliri? Ito ay sobrang nakakatawa. Haha. Nagtawanan din ang mga maskuladong lalaki sa likod niya.
Gayunpaman, bago pa man sila matapos tumawa, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod sa loob. Maraming tao, at pinalibutan nila ang buong silid. Mayroong hindi kukulangan sa 500 tao ng isang maikling sulyap ang ibinato. Bukod dito, lahat sila ay may matatag na tingin sa kanilang mga mata at ang kanilang mga katawan ay matipuno. Ito ang grupo, Power of Almighty, sa ilalim ng direktang pamamahala ni Thomas. Nang makita ni Willem ang napakaraming grupo ng mga tao, napalunok siya, sa sobrang gulat niya ay nahulog siya sa upuan niya. Hindi man lang siya makatayo. Well, syempre, hindi niya kaya. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay kinilabutan din hanggang sa namutla ang kanilang mga mukha. Hindi ka ba nakikipagkompetensya sa iyong mataas na bilang ng mga tao? Tapat na ba ang aking mga tao ngayon? Walang pakialam na tanong ni Thomas. Hindi siya maingay, ngunit maririnig ni Willem ang bawat salita mula sa kanya ng malinaw. Alam ni Willem na may problema siya ngayon. Kabanata 1597. Napakaraming tao sa ballroom. Kahit na walang isip sila, alam pa rin nilang hindi sila dapat lumaban. Hindi inaasahan ni Willem na magiging ganoon kalakas din si Thomas. Hindi ba siya ang chairman ng isang kumpanya? Bakit siya nakakuha ng ganoong karaming lakas ng tao? Hindi talaga mawari ni Willem. Tumikim siya at sinabing, Mr. Mayo, let's talk nicely. Bakit tayo kumikilos ng marahas? Bakit mo pinatawag ang napakaraming tao? Sobrang sikip dito. Napagtanto ba niya na dapat siyang magsalita ng maayos ngayon? Ngayon alam mo na kung paano makipag-usap ng maayos. Hindi ba huli na ang lahat? Kinakausap ka namin ng maayos kanina, pero ayaw mong makinig sa amin. Hindi ka lang tumanggi na makinig, gusto mo pa kaming harapin ng mga nasasakupan mo. Wow, kapag nakita mong mas marami na tayong tao, gusto mong makipag-usap ng maayos ngayon. Paano mo masasabi ang lahat sa puntong ito? Naiinis na sabi ni Diana. Ang mga babae ay kadalasang pinakamagaling sa pakikipagtalo. Medyo hindi komportable si Willem matapos siyang punahin ni Diana. Gayunpaman, ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, kaya kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na sabihin, Mr. Mayo, maaari nating kalimutan ito. Alam kong mali ako. Aalis ako kaagad kasama ang aking mga tao. Ano sa tingin mo? Wow! Hindi pwede. Binigyan siya ni Thomas ng 2 pagkakataon, ngunit hindi niya ito kinuha. Walang pagkakataon na bumalik muli. Lumapit si Thomas kay Willem. Agad niyang hinawakan si Willem sa kwelyo at dinala siya patungo sa kabaong. Si Willem ay lubos na natigilan. Ginoong Mayo, anong ginagawa mo? Mag-usap tayo ng maayos. Huwag ka lang gumawa ng kahit ano. Ginoong Mayo, mangyaring isipin ang iyong mga aksyon. Ako ay... Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, inabot ni Thomas ang takip ng kabaong. Pagkatapos, direktang itinapon niya si Willem sa kabaong at isinara ang takip. Nag-iwan siya ng maliit na espasyo para makahinga si Willem. Tinabi ni Thomas, ayaw mo bang magdaos ng mga libing? Hahayaan kitang tamasahin ng lubusan ng libing na ito. Ngayon, maaari kang manatili sa loob at i-enjoy kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang libing. Pagkatapos, tumalikod siya at sinabi sa ibang tao, Pastor, mga manlalaro ng banda at mga taong umiiyak, lumabas ka na. Nang makita ng pastor, mga manlalaro ng banda, at umiiyak na tao ang sitwasyon, hindi sila nang ahas na manatili para sa pera. Agad silang tumakbo palabas ng ballroom. Ito ay sapat na mahusay na maaari silang manatiling buhay. Wala silang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pananatili. Tinabi muli ni Thomas sa mga nasasakupan ni Willem, kayong lahat, lumuhad sa harap ng kabaong. Nagkatinginan ng mga taong iyon bago sila kusang lumakad at lumuhad. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at wala silang lakas ng loob na itaas ang kanilang mga ulo at tingnan si Thomas. Nang maayos na ang lahat, itinuro ni Thomas ang kanyang relo. Aniya, lumuhad ka rito hanggang 10 AM bukas. Kung sino man ang maglakas loob na umalis, papatayin ko siya. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Napakapait ng pakiramdam ng mga nasasakupan na iyon. Nakaluhod lang sila ng ganito. Kalunos-lunos si Willem. Nakahiga siya sa isang kabaong na parang patay na tao. Ang nakakadiri, isang patay na aso ang nakahiga sa tabi niya at napakabaho nito. Kinailangan niyang humiga sa mabahong kapaligiran na iyon hanggang 10 AM bukas. Nang maisip niya iyon ay halos mapaiyak siya. Gusto ni Willem na gumapang palabas, ngunit hindi niya magawa.
Ang kanyang mga tadyang ay nabali at ang kanyang mga braso at binti ay may benda. Hirap na hirap siyang umupo, hindi pa banggitin ang pagtulak sa takip ng mabigat na takip. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako ngayon. May tao ba sa labas? Pilasin mo at palabasin mo ako. Narinig siya ng mga nasasakupan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit at buksan ang kabaong. Wala man lang silang lakas ng loob na tumayo. Naayos na ang lahat. Umalis si Thomas sa ballroom. Hinayaan niyang umalis ang kanyang mga nasasakupan at isinara ang pinto ng ballroom. Nagpadala siya ng ilang tao upang bantayan ito at walang sino man ang pinayagang lumabas. Pagkatapos, bumalik siya sa katabi ng ballroom kung saan gaganapin ang kasal. Kabanata 1598. Pagbalik ni Thomas sa kanyang upuan ay kalmado ang ekspresyon nito na para bang kakalabas lang ng usok. Hindi naman siya masyadong nag-aalala. Samantala, si Diana ay hindi katulad. Binigyan niya ng thumbs up si Thomas. Ginoong Mayo, napansin ko na nagiging mas may kakayahan ka ngayon. Kahit ano pa ang mangyari, kaya mong i-handle ito. Tao ka ba? Pakiram din ko isa kang Diyos. Bahagyang ngumiti si Thomas habang sinabi niya, tigilan mo na ako sa pambabola mo. Matapos tumahimik ang katabi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang host sa entablado. Nagsimula siyang mag-host base sa procedure ng kasal. Ang lahat ay isinagawa ng naaayon. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay naririnig ni Thomas ang pagbubulungan ng ilang tao. Ito ang kasal ni Aris at Vera. Bakit walang mga top celebrity na dumidalo? Oo, akala ko makakakita ako ng mga nangungunang celebrity na kadalasang hindi ko makikita ngayon. Ito ay medyo nakakadismaya. Oo, ang kasal na ito ay medyo mas maganda kaysa sa mga kasalan ng mga ordinaryong tao. Ito ay talagang hindi napakahusay. Bakit ang mura ni Aris? Nag-aalala ako sa buhay ni Vera pagkatapos ng kasal. Ang mga taong ito ay napakailong. Hindi sila ang gumagastos ng pera. Dumidalo lang sila sa kasal pero patuloy silang nagchichismisan. Naturally, maraming reporter sa malapit na in-ambush. Marami sa kanila ang nag-imbak ng kanilang mga kamera, mikropono, at cellphone at medyo nadismaya sila. Noong una ay naisip nilang makakakuha sila ng hindi kapani-paniwalang scoop mula sa kasalang ito. Nang makarating sila sa site ay napagtanto nila na ito ay isang ordinaryong kasal at walang sorpresa. Ang gayong kasal ay walang halaga para sa pag-uulat ng balita. Marami ring mga reporter ang hindi napigil ang gustong umalis. Nang makita ni Diana ang sitwasyon, mamulong siya, ano ang problema ng mga taong ito? Ito ay isang kasal, hindi isang kompetisyon. Bakit kailangan nilang makipagkompetensya sa lahat ng bagay? Hindi ba sila pwedeng magpakasal ng walang mga sikat na sikat? Nanatiling tahimik si Thomas at kumain na lang ng sarili niyang pagkain. Ginoong Mayo, please think of some solutions, malungkot na sabi ni Diana. Anong mga solusyon? Napakakaya mo. Mangyaring mag-imbite ng ilang mga kilalang tao upang suportahan ang okasyon. Umalaklak si Thomas. Hindi ba't sinabi mo na ang kasal ay hindi isang kompetisyon at hindi natin kailangang makipagkompetensya sa ibang tao? Nagpout si Diana habang sinasabi, totoo iyon, ngunit mayroon bang sino man na kasing bait ko ngayon? Napakamura ng okasyon. May pagkakaiba ba sa kasal ng isang normal na mag-asawa? Si Aris ay iyong may kakayahang subordinate. Paano mo siya hahayaan mapahiya sa harap ng iba? Ano sa tingin mo? Talagang considerate si Diana. Tumango si Thomas. Sige, naintindihan ko na. Pagkasabi niya nun ay nilabas niya ang phone niya at nagpadala ng text message kay Aquarius. Hindi nakita ni Diana ang eksaktong nilalaman. Gayunpaman, pagkatapos ipadala ni Thomas ang text message, itinago niya ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagkain. Tanong ni Diana, naalagaan mo na ba ito? Oo, meron ako. Ganon ka biles. Bakit hindi? Tila naghinala si Diana sa kanya. Bagamat may kakayahan si Thomas, hindi naman siya ganoon kikaya para malutas ang problema sa isang text message lang, di ba? Wala siyang gana kumain ng kahit ano. Tumingin siya sa host bago siya tumingin sa audience at nakaramdam siya ng labis na pag-aalala para kay Aris. Nakita ni Thomas ang kagandahan ng inosente kay Diana. Habang si Diana ay nagtatrabaho at naguguluhan tungkol kay Aris at Vera, biglang bumukas ang pinto ng ballroom at pumasok ang isang malaking grupo ng mga tao.
Kabanata 1599. Natigilan ang lahat. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Naisip pa ni Diana na bumalik si Willem at ang kanyang barkada para gumawa ulit ng eksena. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita si Gemma sa gitna ng karamihan, agad na naibsan ang kanyang pagkabalisa. Alam ng lahat na si Vera ay estudyante ni Gemma. Nangangahulugan din ang hitsura ni Gemma na dumating siya upang suportahan ang kasal ng kanyang estudyante. Si Gemma ay isang nangungunang tanyag na tao. Sa isang iglap, nag-iba ang ugali ng mga taong nag-usap tungkol kina Aris at Vera kanina. Nandito talaga si Gemma. Oh, aking kabutihan. Telepono. Nasaan ang aking telepono? Pilasan mo at kumuha ng litrato. Akala ko walang top celebrity na pupunta dito ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, superstar ang dumating. Si Vera ay estudyante ni Gemma, kung tutusin. Dapat dumating ang guro para suportahan ang kanyang estudyante, tama ba? Inilabas ng mga tao ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Natakot din ang host. Mukhang hindi bahagi ng procedure ang sitwasyong ito, tama ba? Kung alam niyang darating si Gemma, nakaisip siya ng mga paraan para mas maging ingrandi ang kasal. Habang nagulat ang lahat, may mas nakakagulat na nangyari. Mas maraming sikat na celebrity ang nagpakita pagkatapos noon. Lahat sila ay mga celebrity na may kontrata sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, at lahat sila ay mga nangungunang celebrity sa entertainment industry. Hindi sila maimbitahan kahit may pera, pero sabay talaga silang dumalo sa kasal ni Aris at Vera ngayon. Talagang supportive sila. Agad na binuksan ng mga reporter ang kanilang mga kamera at mikropono, inilabas ang kanilang mga telepono, at ni-record ang lahat ng nangyari sa ballroom. Malaking balita iyon. Noong una ay inakala nila na aalis sila nang hindi nakakatanggap ng anumang malaking balita ngayon, ngunit sino ang makakaalam na ang napakalaking dramatikong pagbabago ang mangyayari. Kahanga-hanga. Ito ay talagang kamangha-manghang. Click, click, click. Hindi tumigil ang mga tunog ng mga larawang kinunan. Nang maimbitahan ng host, umakyat si Gemma sa entablado at nagpahayag ng magandang pagbati para sa nobya. Bukod dito, kinanta pa niya ang "We Belong Together." Anong uri ng karangalan ito? Karaniwang imposibleng makita ng mga tao sa ballroom si Gemma. Hindi lang nila siya nakita ngayon, pero narinig pa nila ang perpektong boses ng pagkanta ni Gemma. Marami silang nakinabang. Sobrang sulit ng pagdalo nila sa kasal. Pagkatapos, hinawakan ni Aris ang kamay ni Vera at umakyat sa stage habang pinalibutan sila ng lahat. Pagkatapos, isinuot niya ang diamond ring na kumakatawan sa pagmamahal niya kay Vera. Mula noon, si Vera ang asawa ni Aris. Magsasama sila magpakailanman. Pagkatapos nilang dalawa na magsabi ng "I do", nakatanggap sila ng mga kahilingan mula sa lahat. Bukod pa riyan, kinanta ni Vera ang kanyang bagong kanta para sa mga bisita sa ballroom. Umabot sa sukdulan ng kapaligiran ng kasal matapos magkaroon ng pagkakataon ng mga bisita na marinig si Gemma. Ang boses ng sikat na mga awit at tangkilikin si Vera, ang perpektong pagganap ng bagong mahuhusay na mga awit. Natural, kailangan nilang pasalamatan si Thomas para sa lahat ng ito. Bagamat gusto ni Aris na gawing mas simple ito ay isang kasal pa rin pagkatapos ng lahat. Sino ba ang ayaw ng masiglang kasal? Sinabi ni Diana sa isang naiinggit na tono, kung ang aking kasal sa hinaharap ay magiging napakahusay, kusang loob kong tatanggapin kahit na kailangan kong mamatay kaagad pagkatapos. O Diyos ko, napaka-perpekto nito. Napangiti ng mahina si Thomas habang umiiling. Talagang hindi siya nakaimik ng ganyang babae. Natuloy ang kasal hanggang 10 p.m. Nang makalis si Thomas, pumunta siya sa katabi at tumingin sa paligid. Nakakulong pa rin si Willem sa kabaong at mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Ang grupong ito ng mga tao ay nararapat dito. Hindi binawasan ni Thomas ang kanilang parusa. Pinigyan lang niya ito ng mabilis na tingin bago niya ibalik si Diana. Habang nasa daan, nakatanggap si Thomas ng tawag mula sa himpilan ng pulisya. "Hello? God of War? Libre ka ba ngayon?" Ang tumawag ay ang Deputy Director ng Police Station na si Aidan. "Oo. Pumunta ka sa police station. Nais kong magulat ng isang bagay na mahalaga sa iyo." "Sige." Pinauwi muna ni Thomas si Diana bago siya sumugod agad sa police station. Labis siyang na-curious sa dahilan ni Aidan sa paghahanap sa kanya. Gayunpaman, hindi ito magiging anumang mabuti.
Nasa kalagitnaan na ng gabi at tumawag ang deputy director. Ano kayang magandang bagay na ito? Makalipas ang halos isang oras, dumating si Thomas sa istasyon ng pulis at pumasok siya sa opisina ni Aidan. Personal na isinara ni Aiden ang pinto bago niya niyaya si Thomas na maupo sa couch. Pagkatapos, misteryosong tanong niya, God of War, nabalitaan ko na may kompetisyon ka sa isang lalaking tinatawag na Tarek Diaz para sa mga karapatan sa pamamahala sa Prosperous Star Pavilion. Tama ba iyon? Tumango si Thomas. Alam ito ng lahat sa Central City, kaya wala siyang dapat itago. Sige. God of War, makikilala mo pa ba siya ngayon? Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Siyempre, kaya ko. Sige, sumama ka sa akin. Dinala ni Aiden si Thomas sa morgue. May bangkay sa mortuary table at natatakpan ito ng puting tela. Sabi ni Aiden, nakita namin itong bangkay noong isang araw. Nakatanggap kami ng police report mula sa isang magsasaka. Sabi niya, noong namumulot siya ng gulay sa kagubatan, may nakita siyang bangkay. Agad kaming lumabas, hinukay ang bangkay na ito nang hindi nasira at dinala muli sa himpilan ng pulisya. Kabanata 1600. Diyos ng digmaan, pakitukoy ang bangkay. Naglakad pasulong si Thomas at inabot ang puting tela. Sa ilalim ng puting tela, bumungad ang isang maputlang kulubat na mukha. Agad na nakilala ni Thomas na ito ay walang iba kundi si Tarek na nakipagkompetensya sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Actually, nahulaan na ito ni Thomas bago niya itinaas ang puting tela. Sa bagay, kitang-kita naman ang pahiwatig na binigay ni Aidan. Tumingin si Aiden kay Thomas at napansin niyang hindi nagbabago ang ekspresyon ni Thomas. Isa pa, mukha siyang kalmado. Hindi maiwasan ni Aiden ang paghanga sa kanya. Si Thomas talaga ang Diyos ng digmaan na nakipaglaban sa lugar ng digmaan. Nang humarap siya sa ganoong duguan at nakakatakot na bangkay, hindi siya sumimangot. Siya ay nagtataglay ng napakahusay na lakas ng pag-iisip. Dapat malaman na kahit si Aiden ay nakaramdam ng pagkasuklam sa loob ng mahabang panahon nang una niyang makita ang bangkay. He cleared his throat before he said, base sa dissection ng forensic doctor, ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang saksak sa puso gamit ang isang matalim na sandata. Itinuturing ding sikat na tao, si Tarek Diaz, kaya napakabilis na nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahirap na tanong ay sino ang mamamatay tao? Ano ang motibo sa pagpatay na ito? Nagsagawa ako ng pagsisiyasat at si Tarek ay nagkaroon ng isang mapagbigay na buhay. Kabilang dito ang pag-inom ng alak, pakikipagsaya sa mga babae, at pagsusugal. Marami rin siyang utang sa tao. Maraming gustong pumatay sa kanya, kaya mahirap itong kaso. Hindi pa namin alam kung sino ang nakilala niya at kung saan siya nagpunta bago siya namatay. Ang tanging nangunguna sa amin ngayon ay nakipagkompetensya siya sa iyo ilang araw na ang nakakaraan, ang Diyos ng digmaan. Ayon sa aming investigasyon, umalis siya pagkatapos niyang matalo, ngunit hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Pagpikitin niya ulit, bangkay na siya. Sa hinuha namin batay sa mga pahiwatig, ang taong nakilala ni Tarek pagkatapos niyang umalis ay lubos na pinaghihinalaan bilang ang mamamatay tao. Kaya, God of War, gusto kong marinig ang iyong opinyon. May ideya ka ba? Tinitigan ni Thomas ang patay na katawan ni Tarek at walang pakialam na sinabi, Aidan, huwag kang magpatalo. Alam mo na kung sino ang nakilala ni Tarek. Lumapit ka sa akin dahil lang gusto mong kumpirmahin. Talagang hinangaan ni Aiden si Thomas. He chuckled in resignation as he said, I really can't hide anything from you. Oo, tiningnan namin ang footage ng surveillance. Natuklasan namin na nagpunta siya sa villa ng pamilya Gomez sa huli. Iyon ay isang napakahirap na lugar. Ang pamilyang Gomez ay isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Central City at naging maimpluwensya sila sa takbo ng ekonomiya ng Central City. Walang magawa ang mga pulis sa pamilya Gomez. Ayos lang kung walang kaugnayan ang kaso sa pamilya Gomez. Gayunpaman, kung magkamag-anak ang dalawa, mahihirapang hawakan ang kaso. Sabi ni Thomas, nakipagkumpetensya sa akin si Tarek pagkatapos niyang matanggap ang order ni Nicholas. Pagkatapos niyang matalo, marahil ay bumalik siya upang magulat o marahil ay bumalik siya upang itaas ang impyerno kasama ang sinumang may pananagutan sa kanyang kabiguan. Iyon lang ang alam ko. Pero Aiden, iba ang gusto kong malaman mo. Hindi alintana kung sino ang mamamatay tao sa likod ng kasong ito, kailangan mong imbestigahan itong maigi.
Kahit ang pamilyang Gomez, hindi mo sila basta-basta mapapansin dahil major ang family background at business nila. Gaman ang pakiramdam ni Aiden matapos niyang marinig ang sinabi ni Thomas. Sige, naintindihan ko na. I'll try my best to investigate this case. Kung malalaman ko na ang pamilya Gomez ang talagang pumatay kay Tarek, hindi ko sila pababayaan. Tumango si Thomas. Okay, may iba pa ba? Hindi. Kung ganoon ay alis muna ako. Magkaroon ng isang ligtas na biyahe pabalik, Diyos ng digmaan. Pagkaalis ni Thomas sa istasyon ng pulis, nag-isip siya habang nagmamaneho pabalik. Kung si Nicholas o Dominic nga ang mamamatay tao, ito ay isang malaking magandang balita para kay Thomas dahil mas magiging kumpiyansa siya sa pagsira sa pamilya Gomez. Hanggat maaari niyang matuklasan ang pangunahing ebidensya, maaari niyang itaboy ang pamilya Gomez hanggang sa kamatayan sa pinakamahalagang panahon. Nicholas Gomez, sobrang tagal na ng conflict namin. Panahon na para tapusin ito. Sa hating gabi, mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan sa kalsada. Si Thomas ay nagpaplano para sa huling yugto ng kanilang labanan. Kasabay nito, sa piitan ng villa ng pamilya Gomez, umupo si Nicholas sa isang upuan na may dalandan sa kanyang kamay. Pinalatan niya ito habang kinakausap niya ang baliw na nasa harapan niya. Talagang matanda na ako ngayon. Lalo akong nagiging inutil. Dati, akala ko walang kalaban sa mundo. Pero sinong mag-aakala na may sumisikat na talento ngayon? Patuloy niya akong tinatalo kaya wala na akong lakas para lumaban. May mga mahuhusay na tao sa bawat henerasyon at bawat isa sa kanila ay maaaring mamuno sa kanilang panahon sa loob ng maraming taon. Ang mga kamay at paa ng baliw ay nakakaf at hindi siya makalabas ng silid. Hindi niya kayang saktan si Nicholas. Malamig niyang tinitigan si Nicholas at nagtanong, bakit? Mayroon bang mas mahusay kaysa sa iyo, matanda? Napabuntong hininga si Nicholas. Kung pag-uusapan, ang katawan ng taong ito ay puno ng aking dugo na kapareho ng sa iyo. Nagkatinginan silang dalawa sa mata. Halos mapuno ng apoy ng galit ang mga mata ng baliw. Galit na ungol niya. Ang pinakamalaking kasawian sa aking buhay ay ang mapuno ang aking katawan ng iyong dugo. Kung kaya ko, mas gugustuhin kong maging isang inabandonang anak kaysa maging anak mo, Nicholas Gomez. Umalaklak si Nicholas bilang pagbibitiw habang umiiling at naglagay ng isang piraso ng orange sa kanyang bibig. Kumain siya habang sinasabi niya, bakit lagi akong sinasalungat at napupuot sa akin ang aking mga inapo? Diyos ko, ang unfair mo talaga sa akin. Natapos niyang kainin ang orange ng paunti-unti ng ganoon. Pagkatapos, tumayo si Nicholas at pinalakpakan ang kanyang mga kamay bago niya tinignan ang baliw at mahinang ngumiti. Anyway, ito ang kamalasan ko, at ito rin ang kamalasan mo. Dahil kaya kitang harapin, kaya ko rin siyang harapin. Ang iyong mga katawan ay naglalaman ng aking dugo. Kayo ang aking mga inapo, aking anak, at aking apo. Kaya, matatalo ka sa akin. Plano ito ng Diyos. Haha. Pagkatapos magsalita ni Nicholas, tumalikod na siya at umalis. Galit na tinitigan ng baliw ang likod ni Nicholas, at bamulong siya sa sarili, jerk, balang araw, may magpupunit sa iyo, tadperen ka, at ipack-ain sa mga isda.